Pinoy Kapalaran, Pinoy Kapalaran, oh, Pinoy Kapalaran. Isa ito sa mga pinakakilalang pamahiin hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bigla na lamang kakati ang iyong palad. Walang kagat ng insekto, walang sugat, wala ring malinaw na dahilan. Ngunit sa sandaling mangyari ito, maraming tao ang agad nagtatanong, may pera bang darating? O may pera bang lalabas? Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang paniniwala tungkol sa pangangati ng palad, mula sa mga lumang pamahiin hanggang sa mga misteryosong interpretasyon na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ayon sa pinakasikat na paniniwala, magkaiba ang kahulugan depende kung aling palad ang nangangati. Kapag kanang palad ang nangangati, sinasabing may paparating na pera. Maaaring ito ay bonus, regalo, komisyon, bayad sa utang o isang hindi inaasahang biyaya. Dahil dito, maraming tao ang natituwa kapag ang kanang palad ang biglang kumati. Sa kabilang banda, kapag kaliwang palad naman ang nangangati, may mga naniniwala na ito ay senyales ng paglabas ng pera. Maaaring may bayarin, gastusin o hindi inaasahang pagkakagastusan sa mga susunod na araw. May mga matatandang nagsasabi na kapag nangangati ang palad, huwag agad kamutin. Sa halip, ikuskus daw ito sa kahoy, mesa o pader upang hindi matakot ang swerte. May ilan ding nagsasabing dapat ilagay ang palad sa bulsa upang mas mabilis na dumating ang biyaya. Bagamat walang siyentipikong basehan ang mga gawaing ito, nananatili silang bahagi ng mga pamahiing Pilipino hanggang sa kasulukuyan. Sa ilang espiritual na paniniwala, ang mga kamay ay hindi lamang ginagamit sa paghawak ng mga bagay. Itinuturing din itong daanan ng enerhiya. Dahil dito, ang pangangati ng palad ay minsang binibigyang kahulugan bilang pagbabago sa enerhiya na pumapasok o lumalabas sa buhay ng isang tao. Kapag kanang palad ang nangangati, may mga naniniwalang ito ay simbolo ng pagtanggap. Hindi lamang pera ang maaaring dumating, kundi pagkakataon, magandang balita o bagong koneksyon. Kapag kaliwang palad naman ang nangangati, maaaring itong sumimbolo ng pagbitaw. Hindi lamang pera ang maaaring mawala, kundi mga problema, alalahanin o mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong buhay. Sa pananaw na ito, hindi lahat ng paglabas ay masama. Minsan, kailangan munang may mawala upang magkaroon ng puwang para sa mas magandang darating. May isa pang lumang paniniwala na kapag parehong palad ang nangangati, may malaking pagbabago raw na may kaugnayan sa pera o kapalaran. May mga nagsasabi rin na kung nangangati ang palad habang hinihintay kang balita tungkol sa trabaho o negosyo, maaaring malapit nang magkaroon ng desisyon o resulta. Sa ilang probinsya, pinaniniwalaan din na ang madalas na pangangati ng palad ay senyales na magiging abala ang isang tao sa pakikipagtransaksyon o pakikipagkita sa maraming tao. Ang pangangati ng palad ay isa sa pinakamatandang pamahiin na patuloy pa ring pinaniniwalaan ng marami. Anuman ang iyong paniniwalaan, nananatili itong bahagi ng mga misteryong nagbibigay kulay sa ating pang-araw-araw na buhay. Naranasan mo na ba na biglang mangati ang iyong palad at pagkatapos ay may dumating na pera o hindi inaasahang pangyayari? Ikwento mo sa comments ang iyong pangyayari. At kung nais mo pang malaman ang kahulugan ng iba pang pamahiin, misteryosong senyales at mga kakaibang karanasan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito.